Hi guys, good afternoon. It's me, Teacher Wilson, and again, welcome to my channel. So matagal na panahon na hindi ako nakapag-upload ng video dito sa YouTube channel ko. Pero this time, papakita ko sa inyo at ituturo ko sa inyo kung ano ba yung bagong platform ni ACADSOC kapag nagtuturo tayo ng estudyante na replacement nung A-Classroom. Di ba yung A-Classroom laging may error? Ngayon, napalitan na ng Coolify. So tara, papakita ko sa inyo kung paano siya gamitin. Mas basic na, mas madali na siyang gamitin. User-friendly na siya. So ito, sundan nyo. Hi guys! So ito na nga, meron na tayong bagong platform ng classroom kay ACADSOC. So ang maganda rito, mas better siya compared kay A-Classroom. Kasi sa A-Classroom natin, madalas siyang naghahang, madalas siyang naglalag. Tapos kapag naglag siya, ang problema, ayan, so napipenalty rin tayo. Minsan kailangan mo mag-provide ng screenshot or whatsoever. Pero ngayon, mas gusto ko na ngayon yung ating platform. So syempre, si ClassIn pa rin, hindi pa rin siya nawawala. Ito pa rin yung number 1 platform tool para sa akin. Pero guys, I tell you, mas maganda rin naman yung bagong classroom. So ito siya. Kapag nakita mo tong symbol na to, ayan, yung icon na yan. So ibig sabihin, ito na yung Coolify icon. Ay, Coolify classroom. So ipapakita ko sa inyo, ganito yung magiging itsura niya. Wala siyang application. Totally sa sa website lang siya. So ang gagawin mo lang, ito, Open Tencent Classroom. So ganito yung magiging itsura niya. So makakapasok ka lang dito sa loob ng klase 10 minutes before nung exact oras ng pagpasok kapag start ng klase mo. Halimbawa, pag pumasok ako ngayon, hindi pwede. Magsasabi siya na the classroom can only be entered within 10 minutes in advance. Okay. So ganun. So andito rin yung yung details doon sa klase mo. So kapag nag-enter ako, kunwari, ganito yung magiging itsura niya. Okay? Ganito yung magiging itsura niya. Papakita ko lang sa inyo. Yan. So ganito yung magiging itsura niya. And then, yan. Ito na yung pinaka, bago ka papasok, dito ka muna tawag dito, mag-start. So dito pwede mo naman pwede mo nang i-set up yung camera mo kung anong camera yung gusto mo and yung headset. Pero ako hindi ko sine-set up kasi minsan nagloloko kapag nag-enter class na ako. Minsan black lang yung camera ko. Kaya yan, pwede ka na mag-enter class. So pag enter class mo yan, pwede ka na rin mag-start. Yan. So dito, ang layout kasi doon kapag pasok mo sa classroom ay ganito. Yan. So layout nandito sa right side. Ganito siya. Okay? Ganyan yung itsura niya. Yan. And then, yung student nandito. So, mas malaki. Okay? Mas malaki siya. Compared dito. Yan. So, halimbawa, yan. So, ito yung mga options niya. Kung ano ba yung mga yan. So, isa-isahin natin. For example, nagloko yung anong tawag dito, yung nag-loading tayo, yung book ng student natin. So pwede mong i-download dito. For example, ito, ida-download ko dito. Yan. So pagka-download ko dito, naka-share na dito, di ba? Yan. So ang maganda sa kanya, halimbawa i-present ko siya, or wag na natin i-present. Ang maganda sa kanya, so mag-i-screen share tayo. Kung ano yung i-share mo sa kanya, yun yung makikita ng student natin. Okay, for example, yan. Okay? So, share mo lang. Yan. So, makikita na ngayon ng student mo kung ano yung nakashare sa screen mo. Okay? So, mas mabilis na rin. Wala nang upload. Pero, meron pa rin namang upload kay Coolify. Yan. So, mag-stop sharing tayo, no? And then, dito makikita mo kung ano yung attendees mo. Ang maganda rito guys, meron tayong control na i-open yung camera nila. Meron din tayong control na i-open yung kanilang microphone. Ayan. So, courseware naman. So, dito makikita mo yung book, yung title ng book at yung naka-upload na book. Ngayon, kapag wala siya, pwede ka rin namang mag-add yan. So, pipindutin mo rito. And then, kunwari nag-download ka ng book, ilalagay mo lang siya. So, automatically, magsisave dito yung file o yung book na kinuha mo. Okay? Yung book ng estudyante mo.
Next, message. So, dito pwede ka mag-message doon sa student mo. For example, test. Yan. Okay, can you see me? See me, yan. So, lahat dito mo na isend. Okay, so makikita niya rin yan right away. Okay, next is yung announcement. So, mostly naman, ikaw yung gagawa ng announcement dito. Pero, wala naman tayong announcement pagkadating kay Akadsoc. Tapos tools na pwede mong gamitin, yung clock, ayan, oras, and then timer. Yan, ito madalas ginagamit ko rin siya kapag halimbawa mayroon akong kailangang ipahula kay student ko, tapos bibigyan ko lang siya ng ilang oras or ilang minuto. Okay? Next is, ayan, meron din siyang quiz. Kung gusto mong magpa-quiz, pwede rin yan. So, maglalagay ka ng question dito, tapos pipiliin mo yung sagot dito. For example, what's my name? So, ayan lang. Okay, so kunwari isi yung sagot. Alright, so time limited answer. So, pwede kang maglagay hanggang 10 seconds lang kasi masyadong mabilis. Okay, so ganun siya. Okay? Yan. And of course, close na natin siya. Yan, so ano pa ba? Yan, sa tools. So, clock, timer, and quiz. Operation naman, wala. Announcement. Kung marami ka masyadong student, mute all. Tapos dito makikita mo yung full student cohort. Usually, hindi naman tayo nagbibigay nito kasi single lang naman yung student natin. So, ito yung layout kanina, pinakita ko naman. Kung gusto nyo nasa taas kayo, ito, ganito siya, makikita. Kung ayaw nyo naman, gusto nyo nasa gilid lang kayo dito, pwede rin naman. Ganyan yung itsura niya. Kung gusto nyo naman dito sa left side, pwede rin. Marami kang option na pwedeng gawin kung saan mo gusto makita yung video mo. Or double row, yan, makikita mo rin dito. Tapos nandito yung mga student mo. Ito usually ginagamit to sa pangmaramihan na estudyante. And then of course, yan, free layout. Yan. Ito yung ito yung sa gumagana lagi. Ito yung gusto ko kasi malaki din yung student ko. Ayan. And then options, dito na ako nagpapalit ng kung ano yung camera ang gamit ko. Yan. Tapos ang maganda dito guys, hindi nyo na kailangan gumamit ng mga green screen. Kasi meron na siyang automatic built-in dito. Ayan, o, diba? So, halimbawa, ayan, nag-blur ka. So, mag-blur siya. Hintay mo lang mag-loading. Yan, kasi medyo mabagal siya talaga guys. Yan. So, diba, nag-blur siya. Hindi nakikita yung background mo. Kung pangit man yung background mo. Or, sa classroom ka, pwede rin. Ayan siya. O, diba? Yun nga lang medyo hati-hati. Tapos, yan, library. O, diba? And then, reading room. Ayan. Or, study room. So, nasa sayo kung ano yung gusto mo. Okay? Or, pwede ka rin gumamit ng avatar. For example, lalaki ka. Ayan. So, mag-a-avatar ako. So, hindi niya ako nakikita. Diba? Anonymous yung itsura ko sa estudyante ko. Ganyan. Or kung babae ka naman, ito siya. Taran! Diba? Ang ganda. Tapos nandito sa part na to yung estudyante mo. Nandito ka sa taas, nandito yung estudyante mo, and then kayong dalaw, dito kayo nag-uusap. Nag-chat kayo. Ganyan lang. So, mas mabilis siyang makita. Ayan. Okay? And then, audio. Yan lang naman. Kung gusto mo, kung ano yung audio na ginagamit mo. And then speaker, ito, AI denoise. Dito parang ano siya, fini-filter out niya yung noise sa paligid mo. Okay, audio class, mostly naka-open naman ito. General, yan. So, English language, yan, show join and exit hint, and show hand up. Ito yung pag nagtaas ng kamay sa student, dito makikita mo siya. Alright, so ito, wala siyang control Z dito guys kapag nagsulat tayo. Ay, bakit pala yan? Balik natin siya. Okay, for example, ito na lang. Ito na lang. Ayan. For example, ito, nagsulat ka rito, hello. Unlike sa class in kasi may control Z siya, dito wala, di ba? So, dito, kailangan mo mag-manual na magbaback dito. Or, yan. Ito. Yan. Okay. Or kaya naman, halimbawa, yan, may sinulat ka dyan. Ito naman, yan. Yung pagka i-show mo yung answer sa student. Ito siya. Ito, yan. I-show mo. Next is, kung ayaw mo yan, kung mali yung part na yan, ito, erase lang. Yan. Okay, may klase na. And then, for example, gusto mong i-move yung hello na yan.
Yan, iganyan mo lang. Tapos ma-move mo na siya. Tapos magta-text ka. Ito, sadly guys, ito na yung pinakamalaki, 20. Yan. So that's the biggest size ng font. Ito naman yung laser. Yan, laser pen. Kung meron kang pinapabasa sa student mo. Yan. Okay. And then, kung gusto mo namang mag-screenshot, ang maganda rito, pag nag-screenshot ka, ayun, nakasave siya agad. So, pagka binyo mo siya, makikita mo agad yung itsura niya ganito. O, diba? So, yun nga lang yung screenshot ng book yung makikita mo. And then, ito na. Yung mga ruler, iba't ibang ruler, depende kung anong ruler yung trip mo. Yan, may ganyan siya. May pa-geometry siya. Yan. May protractor din. Yan. So far, hindi ko pa naman siya nagagamit sa klase ko. Okay, yan. Diba? So, nakalimutan ko na yung tawag dito. So, ayan, circle siya. And then, custom graphic. Yan, mostly, yan lang naman. Depende kung ano yung, yun nga, kung ano yung gusto mo talaga. Pwede mo na siya lang i-remove. Yan. So, pag gusto mo sila i-remove, hindi ko alam kung paano. Well, huwag mo na silang ilabas para hindi tayo mahirapang i-remove. Okay? So, ayan lang naman. Ibaback mo lang naman. Yan. Back, ganyan. Yan. Tapos, na-move ito. Tapos, kung ayaw mo makita ito, pwede. Pindutin mo lang ito. Yan. Okay? So, buong classroom siya. Ngayon, syempre, ayaw mo yung ganun. Gusto mo nakikita mo sa student mo. Kaya, kailangan, yan, ganyan siya. Tapos, ito naman, guys, halimbawa, book, tapos gusto mong lumipat sa whiteboard. Ayan. Ang lalabas dito, whiteboard, at saka yung title ng book mo. So, pipindutin mo lang yung title ng book, lilipat ka sa book. At kung gusto mo naman ng whiteboard, ito ang pipindutin mo, ililipat ka niya sakto dito sa whiteboard. Okay? Kung gusto mo naman ng mas malaki, ayan, parang pinakita ko kanina, parang full screen siya. And then, ayan, kung gusto mo mag-add ng additional whiteboard, ayan, gusto mo mag-add ng additional whiteboard, so tatlo na yung whiteboard mo. Parang ganun. Okay, so kaya mo yan, erase mo lang, delete. Ganun lang naman siya ka-basic. Ayan, okay. And then, ano pa ba? So, yun lang naman guys. So, very basic siya. Ang problema lang natin dito, ayan, kapag mahina talaga yung internet connection mo, nakikita dito. Halimbawa yan, katulad yan, pero naka 200 Mbps naman ako, pero lumalabas 4 network siya. Ayan, so after ng class mo, yan, end class mo lang. Ayan, so end class, ganun na, kabilis. Okay, leave class, ayan na siya. Okay, and then after nyan, wala na, makikita mo na dito yung details ng student mo, yung klase mo, anong oras siya pumasok, anong oras ka pumasok, ilang minutes nag-stay yung klase nyo. Ganun. Okay, nag-last yung klase nyo. Alright, so after na, wala na, lipat ka na ulit sa panibago. So dito guys, ang ginagawa ko, kasi di ba minsan saka ako pumapasok muna ako sa panibagong klase ko. Yan, papasok muna ako dyan. Bago ako magli-leave ng comments dito or magli-leave ng remarks. Kasi minsan ang tagal talaga ng opening nito. Kaya unahin nyo to guys, kasi mas better siya. Okay, so that's all guys. I hope may naitulong ako dito sa paggawa ko ng video na ito. Maraming salamat. And have a good day. So yun na nga guys. So I hope nagustuhan niyo yung video na ito at nakatulong sa inyo. Siyempre kahit pa paano, diba? Kung paano paganahin yung bagong platform. Well, anyway, napakadali lang naman niya. So hindi na kayo mahihirapan pa. Like nung e-classroom na puro tayo penalty. So anyway, that's all for today. If you like this video, please don't forget to subscribe, hit the like button, and notification bell. Thank you so much and goodbye.